have to pray for the spiritual blessings and anointing para sabi nga, hindi tayo panghinaan. Ang inyong mga leaders ay hindi bigla na lang nawawala sa gawain, biglang lumipat ang iba yung church. Marami na po sa atin dito yan na nawala na lang ng mga false doctrines ay nawala na. Kasi nawala sa kanila yung anointing or kakulangan sa spiritual anointing. Sapagkat sabi ko nga, kung hindi natin sila papanalangin, baka sa kakulangan sa prayer natin sa kanila, baka mas atakihin pa sila ng tao. Amen? Your leaders needs a constant reminder of the gospel and ongoing experience of it. Sapagkat, sabi nga rito, kailangan ng mga leader natin yung constant reminder. Paalala sa mga leaders na they have to experience yung mga pangailangan, nakakulangan sa gospel, upang sila ay mapagpatuloy. Hindi sila full. Ibig sabihin, meron pa silang lacking. At ang prayer natin, yung conviction of the Holy Spirit para sa kanila, magpupuno nito. Kasi minsan sabi niya, malalaman ng bawat na siya ay pinapadalangin sapagkat may conviction of the Holy Spirit. Kasi minsan wala kang gana, minsan sa iyong ministry ay parang ganun na lang palagi, paulit-ulit na lang. Pero if someone pray for you, the Holy Spirit is empowering you, na meron kang dapat gawin, hindi ka dapat mag-lacking, hindi ka basta maging steady na lang, kundi magkaroon ka ng fruitful pa, hindi ka sabihin, makontento sa kung mayroon ka ngayon, sa kalabang mayroon ka ngayon, kundi mag-dig deeper ka pa, para mag-strengthen ka pa, at para i-excel pa ang pananampalataya, at mas marami ka pang namalaman. Pray for the spiritual strength and provision for your leaders. Sabi ko nga, ang mga leaders, mga pastors ninyo, mga elders ninyo, ay may pangangailangan din. They need spiritual strength and provisions as well. O mga prayer ninyo, naglilis na kayo, salary increase, di ba? Pinapipray nyo yan. Protection for my family. Ano pa bang mga prayer ninyo? Win more souls. Pero sa mga prayer list ninyo ba, nandun yung mga leaders ninyo? Nandun ba yung I pray for spiritual strength for my leader, for my pastor? Malamang wala doon. Kasi yung mga sa atin, ipasali lamang natin at sa iba. Pero yung sa ating mga leader, hindi natin sinasama. Sabi nga dito, they need spiritual strength and provisions for the leaders that they will remain effective in their ministry. Para maging patuloy na effective sa ating ministry, kailangan natin ng constant strength spiritually and not lacking in anything. So, maraming mga pastor na struggling. Alam natin financially, mayroon din yung iba naman ay pinagpapala. At kailangan din natin sila panalangin na hindi sila pagkulangin. Amen. Sabi nga sila, tao din may pangailangan din sa Pilipinas, especially dito. At dapat, kung ano pinapanalangin sa iba, gain din dapat sa inyong mga leaders. Amen. So, sa ngayon, kung hindi pa ninyo kasama sa inyong prayer list, sa inyong mga leaders, ay sama na po natin, ha? Amen. Hindi pa po Pastor's Month ngayon, pero naalala ko kasi yung sinend ni Pastor Alvin. Kumusta po ang mga pastor, sabi doon, kaya yun ang tumatak sa akin. So, the Holy Spirit tells me to share about praying for pastors, for the leaders. Kasi, ano natin, di ba? Sabi nga ni Pastor Alvin, kumusta yung mga pastor? May naungumusta din ba sa inyo? Kung paano pangumusta natin sa ating kongregasyon? Ang kongregasyon ba? Kumusta ka, pastor? Nakakain ka na ba? Kumusta ka, pastor? Nakasahod ka na ba? Diba? Walang mga ganun. Kundi sa mga kongregasyon lang. Bas, meron na rito, wala, baka gusto mo. Mga ganun dapat. So, kung hindi pa natin nagagawa ito ngayon, ay sabi Iglesia, kailangan natin magpalakasan. Hindi lamang po yung bawat kongregasyon, kundi ang pastor din na kailangan din ng kalinga.
Amen. Maya-maya, masayahin lang yan. Pero pag alis ninyo, nalulungkot din yan. Especially sa mga single. Kami pastor din. Kailangan ko lang magkasama. As we pray for others to strengthen their faith in Jesus, our leaders are in constant battle with it. Tandaan po natin ito. Sabi ko nga, pinapanalangin natin yung ating mga kapatiran na lumakas ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang ating mga leader ay patuloy na ikipagbattle. Everyday po yan. Sabi nga, maraming mga pagsubok yung Diablo sa mundo. Marami siyang inu-over sa mundo. At nakikita yung mga pastor. Tingin pa rin sa mga cellphone, kung ano palabas. May mga pastor pa rin na tutuloy pa rin sa mga multimedia, kahit hindi godly. May mga pastor pa rin na iba yung binabasa instead of Bible. Constant po yan battle ng bawat leaders. Hindi lamang po ninyo. Kaya dapat din po natin panalangin sila spiritually. Spiritual guidance, spiritual anointing. Kailangan po yan ng mga leaders para maging effective sila. Effective kami sa aming ministry. Amen. Amen. May natutunan po tayo ngayon. So, preaching the gospel with boldness. Sabi nga sa, kanina sa verse natin kanina, pang may payag, isang sila na may boldness and sa ministry of gospel. Sabi rito, pray for him to powerfully teach the truth without compromise. Kailangan ng minister na may pahayag ang salita ng Diyos ng walang kompromiso, displaying the holiness of God's law and convicting people of sin. Kailangan po hindi wino-water down ng scripture. Kailangan po ay bakit mahal mo yung kapatid mo dyan, ay ayaw mong banggitin yung verse na ito na nagpapasakit sa kanya. Iniiwasan natin banggitin yung salitang ito na sa Bible para hindi masaktan yung kaibigan mo, kumpare mo. Hindi po ganun dapat. Ang minister, kung ano ang nasa Bible, yun po yung dapat nating binibigkas. Speak what is truth, even if it hurts to someone, even if it hurts to people na matatamaan ito. Sabi nga, open rebuke is better than secret love. Kung ano nasa Bible, yun po yung ating sabihin. Bilang mga minister, hindi po dapat, sabi nga, wino-water down yung scripture para ma-please yung iba. Sabi nga, do not quench the Holy Spirit. Kung anong conviction sa'yo, dapat yun ang sabihin natin. So, ipanalangin natin ang ating mga leaders to have this boldness in sharing the Word of God. Amen? Kasi marami tayo napapakinggan ay iba sa mga social media. Kahit yan sa atin, na may mga dinadagdag sa Bible. Kaya nga sabi ko, lagi pag ako nag-counsel, as per the Word of God, sa Biblia lang. Kung magbibigay ako ng payo sa Bible, it is not godly. Kung ano na sa Bible, yun lang po dapat natin sabihin. Masaktan ng masaktan, we have to be bold in preaching the gospel to others. Sabi po ba? Amen. Ask the Lord to give him gracious and winsome words to speak and for wisdom to rightly answer each person. So, sabi nga, pag salita tayo ng nakakapagpataas ng mura ng pananampalataya ng iba bilang ministro, hindi yung nakakasakit. Alam naman, sabi ko nga, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, alamin natin ang ating atakihin. Sila ba ay baby Christian? Sila ba ay, ano ba yung sabihin ng kita sa RDB? Old Christian ba? O matanda na? So, paano palataya? So, we should know how to handle every person in our ministry. Alam natin sila kung paano sila bahagyan ng salita ng Diyos. Kasi sabihin, kung mga sila yung mga baby Christian, huwag natin silang pagsalitaan ng malalalim. Pagsasataan mo dyan ng mga revelation, especially bago natin palang pagsasalita mo rin ng tithes, hindi mo na nakikita kagad dyan sa sunod. Ba? So, we should be gracious at to win some words. So, makakaakit sa kanila, it is according to the Word of God. Kung paano natin sila i-handle. At higit sa lahat, sabi nga, wisdom to rightly answer each person. Bilang ministers, dapat alam natin kung paano sila i-handle, paano natin paano sila sagutin. Sabi nga sa 2 Timothy
2:15, with yourself, sabi nga, approve to God, rightly dividing the word of truth. Dapat meron po tayong gano'n na paano yung tanong nila ay sinasagot natin sila verse by verse. Kaya nga, bilang mga lingkod ng Diyos, nag-aaral tayo. First God, sa mga nag-discipleship na ngayon, discipleship process, Solo 1, 2, 3, at saka post, ay patuloy tayo yung pinapalabas sa ating mga pananampalataya. Ano po ba? So, let us pray for the ministers na magkaroon sila ng mga kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. At yun lamang po dapat ang ating i-discuss. Wala na pong iba outside sa ating kaalaman, kundi sa kaalaman na gumula lamang sa Panginoon. Pray that the pastoral counsel he gives would be godly advice and not the opinion of man. Kaya nga sabi ko kanina, magbigay tayo ng payo inside the Bible, according to the knowledge of God na mayroon tayo sa ating pananampalataya, at hindi sa pansarili nating opinion. Sapagkat kung sa ating magagaling sa ating kalaman, it will not be a wise advice. Kundi dapat magkaroon tayo ng counsel mula lamang sa salita ng Panginoon. Diba? Maraming mga nagtatanong dyan. Sabi na, especially sa Solto about marriage, marami silang matanungan kung pwede sila mag-asawa. Sabi ko, according to the Bible, according to the Word of God, ganito yung sagot doon. So, gano'n lamang po yan. Kasi may sinasabi na, mayroon divorce, annulment, pwede mag-asawa. Sabi ko, according to the Word of God pa rin. So, hindi natin dapat tanuhin kung makakapag-preach lang sa iba, at hindi natin i-consider yung salita ng Panginoon. Amen? Ask the Lord for His minister to encourage the saints in their walk with the Lord and inspire them to greater affection for Jesus Christ. Kailangan natin ng encouragement sa bawat leaders. Kailangan ng mga pastors, ng inyong elders, ng overseers natin sa ating mga churches, ng encouragement para patuloy na lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga, marami pa, in the last days, sabi nga, even the very elect will be deceived. At kung hindi natin ipapanalangin ating mga leaders, kung wala silang spiritual strength na ating ipapanalangin, ay sila din ay possible to be deceived by evil. Tao lang tayong mga likod ng Panginoon, mayroon tayong kahinaan. Sabi nga, ang diablo, nakakahingkas kung anong kahinaan mayroon ka. At kailangan natin i-fill yung gap na yon through prayers sa ating mga leaders. May po ba? Ang rush na tayo. Sakto pagdating. Sakto sa pagdating. So short na lang eh. Sasabi nito, you can be confident that your prayers are heard in heaven for the leaders and God's ministers, Jesus Christ, intercedes on behalf of His people. So, kung tayo ay nanalangin para sa ating mga leaders, surely God will hear our prayers. Amen. Sapagkat gusto ng Panginoon na ma-fulfill yung kanyang layunin sa lupa para makapagpatuloy pa yung Great Commission. At ang ating mga leaders ang drive force natin para magpatuloy. Kung wala magtuturo sa atin, paano tayo tatatag? Kung wala magtuturo sa atin about the Word of God, sabi nga, ang sa patuloy na pakikinig ng ating pananampalataya ay tumataas. Di ba? So kung wala magtuturo sa atin, kung ang magtuturo sa atin ay mahina, ihina din ang ating kalakasan espiritual. So we have to intercede to God, to pray to God, for our leaders and ministers, God's ministers, to strengthen their spiritual anointing and convictions of the Holy Spirit upang patuloy silang patatagin sa kanilang paglilingkod. Amen? Amen. By Christ's intercession, prayers are divinely answered with lavish love and generous grace. Tandaan din yan, kapag si Jesus na nag-intercede tayo sa mga tao, sabi nga, God answered with lavish sa sobrang pagmamahal ng generous grace. Therefore, it is a true blessing for your church when you intercede for your leaders before your Heavenly Father's throne of grace. Amen. So, sabi nga, kung babasahin mo natin, I think sa Mark 10, ay kung gusto nga natin ng mga pagpapala,
instant blessings. Sabi nga doon, di ba, kung mayroon lang tayong, kung binabasa lang natin ang salita ng Panginoon, ay nandun sa Bible, na sabi nga, kung magbigay ka lang ng lamig na tubig sa inyong mga leaders, kung anong tinatanggap na pagpapala ng inyong leaders, ang pastor, ay tatanggapin din ninyo. Amen. Tubig pa lang yun ha, para pag may kulay pa. Ano kung may Starbucks. Yan, nandun po yun. Sapagkat, nasasabi po doon na kung kayo ay may pagpapala sa inyong mga leaders, then God will give it back to you. Amen. Amen? So, ano po ay may natutunan tayo ngayong gabi? Tayo po ay manalangin. Lord, you will